Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Renan. Taong 1979, Tinambak, Camarines Sur. Isinilang sa isang pangkaraniwang pamilya itong si Renan. Kagaya ng marami, sa murang edad niya meron na siyang silbi sa kanyang pamilya. Mahirap man ang kinagisnan niyang buhay, hindi siya nagreklamo. Tanggap niya kung ano sila at tanggap niya kung ano lang ang kakayanan ng kanyang pamilya. Ayon sa kanya, ang buhay ay parang panahon. Hindi sa lahat ng oras maaraw. Kailangan mo ring maranasan ng konting kulimlim at lalong-lalo na ang bagyo. Pero kapag nagawa mo naman itong malagpasan, marami ka rin namang matututunan. Dagdag pa niya na, hindi sa edad nagbabago ang kaisipan ng tao, bagkus ay sa mga pinagdaanan nito. May mga batang nagtatago sa tanda na ng edad, at may mga matatanda namang nagtatago sa murang edad. Malaki ang kinaibahan ng bagay na yan, at ayon kay Kuya Renan, mapalad na lamang siya dahil sa bata pa lamang siya, ang kanyang isipan ay pangmatanda na. Katawa-tawa naman yun para sa kanyang mga kababata. Hindi niya yun pinapansin. Pinalaki kasi siya ng kanyang mga magulang na may tiwala sa kapwa at maging mapagpatawad sa mga nagkakasala. Ito pa ang isipin ninyo. Yung taong may matinding galit sa kanyang ama, nagawa pa nilang pakainin sa kanilang sariling pamamahay noong naghihirap ito. Doon niya nakita ang kabutihan ng loob ng tatay niya na kahit sa harap ng isang kaaway, natutuyong maging mapagbigay. Sa pagsapit naman ng taong ito, 18 anyos na si Kuya Renan. Naninirahan sila malapit sa pana ng bundok ng bayo, kaya syempre, pagsasaka ang pamumuhay nila. Ilang kilometro din ang layo nila sa baryo, kaya isang beses sa isang araw lang sila roon kung pumunta. Kahit malayo sa mga tao, komportable doon sila Kuya Renan. Anya, mas nakakatuwa pa roong tumira kumpara sa ibang lugar, gawa ng pakiramdam nila, pagmamay-ari nila ang lahat ng lupain. Hindi rin sila gaanong nababahala, lalo pat isang purong albularyo ang kanyang ama. Katunayan, mula pagkabata niya, pinalaki siya nito sa mga kagilagilalas nitong kwento. Marami itong ibinahagi ukol sa kwento ng mga engkanto, maging sa mga taong nabigyan ng kapangyarihan. Nabanggit din ito sa kanya, may mangilan-ngilan sa mga antingerong yan, ang kilala niya ng personal. Tiwala naman si Kuya Renan na totoo ang kwentong yan, gawa ng bistado niya ang paninindigan ng kanyang ama. Sa lahat ng oras umiiwas ito sa pagsisinungaling sa kanila, dahil ayaw nitong lumaki sila sa maling paniniwala. Dagdag pa niya na, kahit may mga kapatid siya noong tinatawanan lang ito, para sa kanya walang bahid ng pagsisinungaling ang mga salita ng tatay niya. Naniniwala rin siyang panahon na lamang ang pagitan para yon ay kanyang mapatunayan. Oktubre ng taong 1979, bumisita ang kaibigan ng tatay niya sa kanila. Isa yon sa palagi nitong kinukwento, kaya nung magpakilala sa kanila, abot langit naman ang pagkagulat niya. Hindi niya sukat akalain noon na sa murang edad, makakakita siya ng isang lehitimong antingero sa personal. Bilang nakikinig ng maigi si Kuya Renan sa mga kwento ng kanyang ama, agad naman niyang napansin ang mga pilat ng kaibigan nito sa magkabilang braso. Napansin din niya ang suot nitong trespiko na base sa kwento, may gabay na isang arkanghel. Ang mga pilat din sa braso ng antingerong yan, patunay lamang sa mga baon nitong mutya. Pagpasok naman ito ng bahay, agad namang nagtanong ang kanyang mga kapatid kung sino ang taong yon. Pagkarinig naman ni Kuya Renan, hindi na siya nagdalawang isip na sambitin ang pangalan ng isa sa matalik na kaibigan ng kanyang ama. Nabanggit niya rin dito ang mga karga nito
kagaya ng trabungko ng ahas at mutya ng puso ng saging. Nang marinig naman ng kaibigan nito ang kanyang sinabi, bigla naman itong hinimas ang kanyang ulo. Aba, may anak palang nakikinig itong si Romulo. Kumpare, may potensyal ng batang ito ah. Ano sa tingin mo? Siyempre naman, saan pa ba dapat magmamana ang panganay? Hindi ba sa tatay? Pero wag mo na munang turuan yan. Hangad ko ang tahimik at pangkaraniwang buhay para sa kanilang lahat. Tingnan mo ako. Magmula noong tumalikod ako, wala nang nangyari sa akin. Naging masalimuot ang buhay namin at pakiramdam ko, nabigo ako para sa mga pangarap ko sa kanila. Sagot naman ng tatay niya. Nang marinig naman ito ng kaibigan ng kanyang ama, tumawa lang naman yon habang umuupo sa kanilang sala. Hindi na rin yung nagsalita pa hanggang sa kalaunay abutan na yon ng kape ng kanyang ama. Sa pagpapatuloy naman ng pag-uusap ng dalawa, maigi namang nakinig itong si Kuya Renan. Sa puntong yon, hindi niya mawari pero napakabilis ng tibok ng puso niya. Di rin siya kayang guluhin ng mga kapatid niya dahil sa nakatuon sa pag-uusap ng mga ito ang kanyang wisyo. Makalipas pa ang ilang minuto, laking gulat na lamang niya nang bigla siyang patayuin ng kaibigan ng tatay niya, sabay inutusang umupo sa upuang malapit sa kinaroroonan nito. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, hindi na siya umimik pa. Naiilang mang makaharap ang tatay niya. Pinili niyang manatili doon ng tahimik upang mas maunawaan niya lalo ang pinag-uusapan ng dalawa. Maya-maya pa, nang matapos na ang paksang tinatalakay nito, doon na niya sinimulang kausapin ng tiyuhin niya ukol sa kung ano ang gusto niyang maabot sa buhay. Pagtatapat pa nito sa kanya na kahit hindi siya magsalita, alam nitong nilalaman ng kanyang puso. Mariin din itong inilahad, alisin niya ang mga pagdududa sapagkat magiging hadlang ito sa paniniwalang sinasampalatayanan niya. Matapos naman itong mailahad ng kaibigan ng kanyang ama, bigla naman itong inilapat sa kanyang binti ang kamay nito. Pagsilay naman niya rito, agad naman siya nitong inutusan na iangat ang kamay nito gamit ang kanyang dalawang kamay. Inabisuhan din siya nitong huwag magtitipid sa lakas, gawa ng nasisiguro nitong hindi niya yon mabubuhat. Nang marinig naman ni Kuya Renan ang sinabi ng taong yan, inakala niyang nagbibiro lang ito sa kanya. Di naman kasi ito gaanong kalakihan, kaya alam niyang napakadali para sa kanya na buhatin ang kamay na yon. Ang kaso lang, paghawak niya rito, napansin naman niyang parang may ibinulong ito sa hangin. Hindi naglaon, pag-angat naman niya sa kamay na yon, laking gulat na lamang niya nang hindi niya ito mabuhat-buhat. Sobrang bigat nito pero sa hindi malamang dahilan, napakagaan lang nito para sa kanyang binti. Dahil sa pangyayaring yon, doon na siya nagsimulang magtaka ukol sa ginawa ng tiyuhin niya. Alam niya kasing hindi yun pangkaraniwan, kaya dala naman ang kanyang kuryosidad, nagsimula na siyang magtanong. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, agad naman itong itinuro sa kanya ang naghilom nitong sugat sa ilalim ng hinlalaki nito. Pagsilay naman doon ni Kuya Renan, narinig niya na ang mutyang nakalagay sa loob nito ay isang bato-omo na pinagkaisa sa mutya ng ilog. Malakas na pangkombate ang ganoong uri ng mutya, gawa ng may kakayahan nitong palakasin at patuloy na bigyan ng lakas ang taong nagtatanga nito. Yun nga lang, para maisakatuparan ng ganoong abilidad, kinakailangan mo itong konsagrahan at bigyan ng pananampalataya sa loob ng 10 Biyernes Santo. Isipin niyo na lang kung gaano katagal ang proseso sa pagkamit ng pinakamataas na antas nito. Matapos naman yung marinig ni Kuya Renan, halos hindi naman niya maipagkakaila ang paghanga niya sa tiyuhin niya.
Nang mapansin naman itong tuwang-tuwa siya, doon na siya nito muling kinausap ng seryoso. Pamangkin, mukhang ngayon lang ata nakita ng tatay mo ang ganyang tuwa sa'yo. Alam kong ibig sabihin yan. Ano, gusto mo bang matuto? Nang marinig naman ni Kuya Renan ang sinabi nito, hindi naman niya maiwasang mapabaling ng tingin sa kinaroroonan ng kanyang ama. Pinakiramdaman niya kasi kung tutol yun bago sumagot sa tsuhin niya. Nang mapansin naman niyang wala itong imik, agad naman siya roong sumagot. Walang pagdadalawang isip niyang inilahad ang kanyang pagsang-ayon sa alok nito na siya namang labis na ikinagulat ng kanilang padre de pamilya. Dahil sa kanyang naging pasya, nagdesisyon ng tsuhin niya na gawin siyang disipulo. Subalit, bago nila umpisahan ang kanyang magiging pagsasanay, itinanong muna nito sa kanya kung handa ba siyang umalis sa kanilang bahay para sundin ang kanyang pangarap. Pagkarinig naman ni Kuya Renan sa sinabi nito, di naman siya nakitaan ng pagdadalawang isip ng tsuhin niyang yon. Matapos ang kanilang naging pag-uusap, muli itong sumilay sa kanyang ama, sabay wika ng, Huwag ka nang magalit, Romulo. Alam ko namang ito ang gusto mo para sa anak mo eh. Natatandaan mo pa ba nung wala ka pang asawa? Ang sabi mo, hindi ka papayag na tumandang walang magmamana sa lahat ng karunungang iyong dinadala. Tutuparin natin yan. Kaya magtiwala ka at maghintay. Dahil sa sinabi nito, wala namang nagawa ang kanyang ama kundi ang umiti habang nakatingin sa kanya. Sa halip na magalit, masaya siya nitong inabisuhang mag-ingat sa mga lugar na pupuntahan nila. Matapos naman nilang mag-usap, inilahad ng tsuhin niya na mananatili muna sila roon ng 1 linggo para masulit niya ang natitirang araw na kasama ang kanyang pamilya. Matapos kasi nun, baka abutin ng 1 taon bago siya makabalik. Nang marinig naman ni Kuya Renan ang sinabi nito, pinili niyang maging matatag upang masimulan ang tadhanang gusto niyang tahakin. Sa paglipas pa ng mga araw, naging pangkaraniwan naman ang mga ganap sa kanilang bahay. Napakabilis ng pagtakbo noon ng oras na halos ilang pikit lang ni Kuya Renan, linggo na kaagad. Pagpatak naman ng araw ng kanilang paglisan, lahat ng mga kapatid niya hindi maiwasang magulat sa kanyang mga naging pasya. Habang binabagtas naman nila ang daan papalayo, inabisuhan siya ng kanyang tsuhin na iwasang tumingin pabalik upang mas madali silang makakauwi. Dagdag pa nito na, darating ang araw, masasanay din siya sa ganoong sitwasyon. Pagkalahad naman ito ng mga katagang yon, tahimik lang naman niya itong sinunod. Kinagabihan, napadpad sila sa sumunod na baryo, di kalayuan sa kanilang lugar. Pagpasok naman nila sa sentro nito, agad naman silang tumungo sa isa sa mga kaibigan ng tsuhin niya. Ayon kay Kuya Renan, bawat baryong napupuntahan nila, may natutuluyan sila. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya napakarami ng kaibigan nito. Noong una, di naman niya yun gaanong pinapansin. Pero nung maka-6 na baryo na silang may natutuluyan pa ring bahay, nagsimula na siyang magtanong sa kanyang tsuhin. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman itong ipinakita ang habay nito sa bewang, sabay lahad sa kanya na yun umano ang nagbibigay ng swerte sa kanila. Dahil sa habay na yan, madali silang nakikilala ng mga taong may mabubuting loob. Yun ang dahilan ng tsuhin niya kung bakit buong buo ang tiwala nito sa mga taong tinutuluyan nila. Matapos naman itong makapagwika, mariin naman siya nitong binalaan ukol sa susunod na baryo na kanilang pupuntahan. Ayon dito, gusto siya nitong iiwas sa lugar na yon dahil sa wala pa naman siyang kasanayan, pero upang marating nila ang lugar kung saan siya magsasanay, kinakailangan nila roong dumaan.
Nabanggit din ito na sa baryong yon, malimit lang ang mga pangkaraniwang tao. Pagsusumikapan din nilang makatawid doon ng hapon, pero kung sakali mang abutin sila ng gabi bago marating ang lugar na yon, wala silang magagawa kundi magpalipas doon ng magdamag. Pagkarinig naman ni Kuya Renan sa sinabi ng kanyang tiyuhin, wala naman siyang ibang nagawa kundi ang magpahinga. Aminado rin kasi siya, hindi pa siya nito natuturuan ng kahit na anong lihim na aral. Kung siya lang noon ang masusunod, gustong-gusto niya na noong matuto, pero alang-alang sa ritual ng tiyuhin niya, wala siyang magagawa kundi ibigay doon ang katungkulan sa pagsasanay sa kanya. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, maaga pa silang umalis ng baryo. Nang mapansin naman niya ito, di naman niya maiwasang makampante, gawa ng may kutob siya noong malapit lang sa baryong yon, ang lugar na tinutukoy ng tiyuhin niya. Kung suswertehin, di pa man umaabot ang tanghali, maaaring matawid na nila ito. Ang kaso lang, ilang oras na noon nang lumipas, wala pa rin siyang nakikitang baryo. Huli na rin niya noong nalaman na ang lugar pala na kanilang pupuntahan, milya-milya ang layo mula sa lugar na kanilang nilisan. Gayunpaman, sa kabila nito inabisuhan siya ng tiyuhin niya na huwag mag-alala. Makatawid man sila o hindi, pagsusumikapan nitong maging ligtas siya mula sa tiyak na panganib. Pagpatak naman ng 5:00 ng hapon, doon pa lamang nila nakita ang bukana ng baryo. Makakatawid pa sana sila noong mga oras na yon, pero pagdating nila sa sentro, bumungad sa kanila ang malalaking itim na baboy na isinasakay sa mga kangga at iilang mga sasakyan. Napakarami rin ng tao sa lugar na yon, na base sa kanyang tiyuhin, purong mga mambabarang at aswang. Makalipas pa ang ilang minuto, bigla namang tumigil ang mga ito, indikasyon na napansin na nito ang kanilang presensya. Pagsilay naman doon ng tiyuhin niya, dali-dali naman itong humawak sa kanyang habay habang nag-uusal. Maya-maya pa, may sumalubong na sa kanilang lalaki na siya namang magpapatuloy sa kanila. Siyempre, kahit walang ideya si Kuya Renan sa pagkatao nito, pinili niya roong maniwala. Di naman siya noon ganong nakakaramdam ng takot, lalo pat naikwento na nito sa kanya ang tungkol sa kakayahan ng habay nito. Subalit, sa hindi inaasahang pagkakataon, pagtungtong ng gabi, may narinig silang malakas na pagkatok sa entradang pinto ng bahay. Pagsilip naman doon ng lalaking nagpatuloy sa kanila, agad naman sila nitong sinenyasan na lumapit. Maya-maya pa, nang pinasilip na sila nito sa siwang, tumambad sa kanila ang matandang lalaking nakatayo sa harapan ng pinto. May kasama rin itong 2 matandang lalaki na nakita nila Kuya Renan sa may merkado noong hapon na kumakatay ng kambing. Sa estado ng mga taong yon, alam nilang hindi maganda ang gagawin nito, kaya minarapat nilang wag na munang buksan ang pinto. Ngunit, nang masipat ng tiyuhin niya ang isang putol na tuyong kamay na inilabas ng matanda, doon na yun nagdesisyon na pagbuksan ang kanilang mga panauhin. Nang marinig naman ito nang nagpatuloy sa kanila, bakas naman sa mukha nito ang matinding pag-aalangan, ngunit kalaunay wala na rin itong nagawa kundi ang sumunod. Pagbukas naman ng pinto, agad namang narinig ni Kuya Renan ang pagwika ng kanyang tiyuhinang, Di ka ba natatakot sa ipinapakita mo sa amin ngayon? Dahil dyan sa dala mo, pahihirapan kita hanggang sa ikay pumanaw. Di ako mahilig mangunsinte ng mga demonyong pumapatay sa aking mga kapatid. Matapos naman yung mailahad ng kanyang tiyuhin, umihip ito ng 5 kataga sa kanyang daliri na siya namang mabilis nitong ibinato sa 2 kasama nito. Pagbitaw naman niya ng mga katagang yon, agad namang tumilapon pababa ng hagdan ang 2 matabang lalaki. Sa sobrang lakas ng pagkakabagsak nito, halos hindi yun makatayo, na animoy may napuruhan sa kanilang mga buto.
Nang masipat naman ng matanda ang kanyang ginawa, agad naman yung umatras ng nakangisi. Sinubukan din itong pabangunin ang kanyang mga kasama pero hindi niya yon nagawa. Gustuhin man kasi ng dalawang matabang lalaki na sumunod dito, pakiramdam ng mga ito, may nakadagan sa kanilang mga katawan na napakalaking tipak ng bato. Dahil sa pangyayaring yon, nilapitan ni Kuya Rena ng dalawa nang walang kahirap-hirap. Habang nakatayo sa kinaroroonan ng mga ito, agad naman itong hinugot ang dala nitong punyal na may tampok na kulay pulang bato sa pinakagitna ng hawakan nito. Kakaiba rin ang wangis ng punyal na halos may hahalin tulad mo ito sa mga punyal na kalimitang ginagamit sa mga ritual. Nang mapansin naman ng nilalang ang kanyang inilabas, hindi na rin ito nagdalawang isip pa na magpalit anyo. Panay na rin ang ginagawang pagatungal nito, indikasyon na nagtatawag yon ng mga kasama. Makalipas pa ang ilang segundo, nasipat nila ang mabilis na paghaba ng mga kamay nito kasabay ng dahan-dahan itong paggapang sa lupa. Bagaman wala itong mga pakpak, balot naman ng balahibo ang nilalang na yon. Marami rin itong nakausling buto sa may gulugod at balikat, tapos naging humpak na rin ang pisngi nito. Nagkaroon na rin yon ng mahabang mga pangil na siya namang nagtago na sa kanyang panga. May mahaba rin yung dalawang dila, tapos ang mga mata nito, purong itim. Wala na rin buhok ang nilalang na yon, tapos ang kulay ng balat nito, kakulay na halos ng 10 maglilimang taonang nakalibing. Pag-angil naman ng nilalang, agad namang sinaksak ng tiyuhin niya ng tig-iisang beses ang dalawa nitong kasama. Matapos niya itong gawin, agad naman siyang nagbigay babala laban sa mga nilalang na palihim na nagmamasid sa duelong magaganap sa pagitan nila at ng matanda. Upang mabigyan din ng respeto ang kanyang sinabi, sinindak niya ang mga nilalang na yon sa pamamagitan ng pagpapalabas ng presensya ng iilan sa kanyang mga mutya. Habang ginagawa naman yon ng tiyuhin ni Kuya Renan, kitang-kita niya ang pagkukulay asul ng dalawang mata nito. Nagsimula na ring pumaikot ang hangin sa kinaroroonan nito na sinasabayan naman ng maliliit na pagkidlat. Dahil sa ipinamalas nitong abilidad, ang lahat ng nilalang na animoy naghihintay ng pagkakataon para makigulo, hindi maiwasang umatras. Nasindak na rin noon ang husto ang matandang kanyang kaharap sa puntong hangad na nitong tumakas mula sa kanyang mga kamay. Subalit, dahil sa alam nitong hindi basta-bastang matatakasan ng kanyang tiyuhin, nagdesisyon nitong harapin ito ng may buong katapangan. Ikinatuwa naman yon ng tiyuhin niya, sa kadahilanang napansin naman ito ang paninindigan ng nilalang. Ngunit sa kasamaang palad, hindi yun sapat para palayain niya ito ng buhay. Pagtaas naman niya ng kanyang punyal, bigla naman itong binalot ng maliit na ipo-ipo. Sa pagpapatuloy ng paglakas ng hangin sa buong paligid, imbis na maghanda ang nilalang nakaharap niya, napilitan niyong magtago sa isang malaking puno. Maya-maya pa, nilunok na nito ang kanyang tapang kung kaya't nagpasya na yung ituon na lamang ang kanyang wisyo sa pagtakas. Sa isip-isip ng nilalang, higit na mas mabilis siya kaysa sa katunggali niya, kaya hindi malabong may tsansa siyang mabuhay kung tatakas na lang siya. Pero lingid sa kaalaman nito, hindi lang yon ang kakayahan ng tiyuhin ni Kuya Renan. Sa loob ng ilang minutong pagpupumilit nitong pagtakas, napapansin ng nilalang na yon na pawang umiikot lang ang lugar na kanyang dinaraanan. Kahit anong gawin niya kasi, paulit-ulit lang niyang nakikita ang katunggali niyang naghahanda. Maya-maya pa, nang mapagtanto naman ng nilalang na nakahanda na yung sugurin siya, napilitan naman yung sumalubong para sa lagi ng pag-atake nito. Ngunit, nang ilang metro na lamang ang pagitan nila, naglaho sa kanyang harapan ang antingero. Pagkawala nito,
Napansin niyang nasa likod na pala niya ito. Nakatayo habang dahan-dahang ibinabalik sa hawakan ang tanga nitong punyal. Pagharap naman ng tsuhin ni Kuya Renan, inakala ng katunggali nito, hindi tumama ang ginawa nitong pag-atake. Ang kaso lang, paghakbang naman ito ng isang beses, laking gulat na lamang nito nang biglang kumalas sa kanyang katawan ng kanyang mga binti at braso. Nagkaroon na rin yon ng malalim na saksak sa kanyang tiyan. At bago pa man yun makapagsalita, tuluyan na ngang nahati sa dalawa ang ulo nito. Pagbagsak naman sa lupa ng lasog-lasog nitong katawan, narinig naman niyang magwika dito ang kanyang tsuhin. Yan ang kabayaran sa lahat ng masasamang ginawa mo sa mundong ito. Huwag kang mag-alala. Bago kami umalis dito, lilinisin ko ang lugar na ito. Matapos naman itong mailahad ang mga katagang yon, agad naman itong naglikha ng ritual sa gitnang bahagi ng bakuran. Kalahating oras din itong pinagpagalan ng tsuhin niya hanggang sa itarak na nito ang tanga nitong punyal sa gilid ng mga simbolo at marka bago mag-usal. Segundo lang ang dumaan noon, biglang nagkaroon ng buhawi sa pinakagitna nitong bahagi. Mabilis naman yung nagpaitaas hanggang sa kalaunay dahan-dahan na yung naglakbay patungo sa mga bahay-bahay. Ayon sa tsuhin niya, lahat ng mga nilalang na may masamang dugo na makakalanghap ng hanging dinadala nito, mamamatay. Nabanggit din ng tsuhin niya, yun na lamang ang naisip nitong paraan para masolusyonan ang matagal ng problema sa lugar na yon. Matapos naman itong mailahad ang lahat, agad namang napansin ni Kuya Renan ang pagkawala ng mga simbolo sa lupa na nilikha nito. Sa paglapit naman ito sa kanya, minabuti naman niyang wag nang magsalita pa. Kinabukasan, pagputok naman ng bukang liwayway, napansin nilang hindi na gaanong marami ang tao sa lugar. Karamihan din sa kanilang mga nakakasalubong doon, pawang mga ordinaryong tao na. Ikinatuwa naman yun ng tsuhin niya, kaya panatag silang umalis doon. Sa pagdating nila sa lugar kung saan siya magsasanay, taon ang kanyang binunuroon para matuto ng lihim na karunungan. Habang tumatagal, doon na unawaan ni Kuya Renan na hindi rin pala isang pipitsuging antingero ang tsuhin niya. Di man sa pagmamayabang pero marami ang rumerespeto rito. Kalat na kalat rin ang pangalan nito at base sa salaysay ng mga antingerong malapit sa tsuhin niya, tanga nito ang dugo ng isang makapangyarihang babaylan. Naniniwala kasi silang imposibleng magtanga ng isang tao ng ganoong karaming mutya. Sa abot ng pagkakatanda ni Kuya Renan, nasa humigit 20 buhay na mutya ang tanga ng tsuhin niyang yon. 2 rito ay ipinamana sa kanya noong nagtapos na siya sa pagiging disipulo. Magpahanggang sa ngayon, ubod man ang tanda itong si Kuya Renan, nananatili siyang malakas at masigla dahil sa kanyang mga tangan. Ang mga karga rin niyang yon ang nagpalayo sa kanya sa kahit na anong uri ng karamdaman. Malaki man ang ipinagbago ng mundo sa pangkasalukuyan, kailan may hindi pa rin tinalikuran ni Kuya Renan ang kanyang mga lumang paniniwala. Ni minsan, wala pang nakapagpamangha sa kanya, kagaya ng mga ipinakita ng kanyang antingerong tsuhin na 20 buhay na mutya. Okay. Opinyon ko sa kwento. Totoo naman. Talagang naniniwala ako sa sinabi niya sa bandang dulo na hindi ka pwedeng magkaroon ng ganitong sobrang daming mutya tapos may mga physical na pangkombate ka pa sa kaliwa kung ordinaryong tao ka lang. Sino lang may kayang magtanga ng ganyang karami? Mga dibino. Yung maraming kaibigang antingero tulad ni Lolo Ruben. Yan, pwedeng-pwede siyang magkaroon ng ganito karaming mutya.
Pero kung yung ordinaryong antingero ka lang, tapos bigla ka magkakaroon ng 20 mutya, magkakagulo yan. Kasi sa pagkakaalam ko, kahit parehas kanan ng mga mutya, may mga side effect yan. Kumbaga sa Dota, orb effect. Yung hindi mo pwedeng pagsabayin na gamit. Lalo na yung mga makaka-relate sa akin dito, yung mga nagdo-Dota 1. Hindi pwedeng pagsamahin yung 2 mutya na yon kahit parehas silang kanan. Kasi unang-una, pwedeng ang mangyari, parehas sila ng bisa. Okay? Meron silang pagkakaparehong bisa, tas meron ding magkaibang bisa. So, ang mangyayari ngayon, magkokontrahan yung pareho nilang bisa. Kunyari, pampaswerte sila parehas. 'Di ba? Pwede mong tanganin yan, pero hindi mo pwedeng pagdikitin. Gets? Kunyari, yung isang mutya mo nasa kaliwa, isang mutya mo nasa kanan, pwede yun. Pero kung pagsasamahin mo sila sa kaliwa, hindi pwede yun. Magtatalo yun. Baka ang mangyari niyan, malasin ka pa. So ako, base sa akin, sa experience ko na rin, kung magkakaroon kayo ng mga mutya, isusuot nyo, huwag nyong pagtatabihin. Kung nasa altar, okay lang yan na magkakatabi. Pero kung tatanganin nyo sa katawan, huwag nyo yung pagsasama-samahin. Pwede kung magkaiba, tulad nung mutya na purong swerte, nasa kaliwa. Mutya na purong pangkombate, nasa kanan. Pwede yun. Pero yung parehas ng effect, huwag nyo talagang paghahaluin kasi magkakarambola yan. Baka mangyari, balikan pa kayo ng sarili nyong mga mutya. Kaya ako, base sa akin dito sa tsuhin neto ni Kuya Renan, na napakalakas. Matalino to, alam nito yung ginagawa niya. Tsaka ngayon ko lang narinig yung ganito karaming mutya na tinatangan ng isang tao. Kaya bilib na bilib ako sa kwentong to. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.